Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Elmer B. Hugalbot. Isinare lang niya ang pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Para bang update report niya tungkol sa una niyang announcement na nahuli na si Saldico, na aresto na sa Czech Republic. When was that? 3 or 4 days ago? Ngayon lang siya nagbigay ng update. Okay, pakinggan natin. Saan ba nakakulong ngayon si Saldico? Tingnan natin kung may klaro ba siyang update. Pakinggan natin ang Pangulo. Mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. We will bring Saldico home soon. Sana nga magdilang anghel ng Pangulo dahil halos lahat ata, I don't know, meron bang Pilipino na ayaw makabalik si Saldico? I believe kahit anong kulay mo na ngayon, dilawan ka, DDS ka, Marcos loyalist ka, gustong-gusto na maibalik si Saldico para mapanagot, harapin niya yung kaso. Although hindi pa naman siya proven guilty, depende sa korte yan. Kaya lang, public perception, isa siya sa mga masterminds. So, we will bring home Saldico kailan. Si Secretary John Vic Rimulya ang nagbigay ng timeline. In 3 weeks time. Ang Pangulo naman, wala. We will bring Saldico home. Ulitin natin ang pahayag ng Pangulo. Mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Naniniwala ba kayo? Ibalik natin noong bago mag-Christmas. Di ba nangako na naman siya? Magpapasko sila sa kulungan. Natupad ba? Isa lang ang napakulong nila before Pasko. Si Sara Diskaya lang. After that, wala na. May sumunod si ex-Senator Revilla. Kaya lang, hindi man yun ang ina-expect natin na mapakulong. Yung mga big fish, yung mga mastermind. Kasama na ni si Saldico. At yung mga nasa taas ni Saldico. Yung mga kasamahan niya. Wala naman silang napakulong. Kaya ako, ulitin ko gustong-gusto kong makabalik si Saldico sa Pilipinas para harapin ang kaso at sana magdesisyon ng Sandigan Bayan na non-bailable yung kanyang kaso para makulong na siya. Para magsimula na siyang maghirap. Kaya lang, alanganin ako. Yang ganyang statement ng Pangulo, malabo eh. Correct me if I'm wrong. Opinion ko lang ito, I might be wrong. Damage control na lang yung ganyang pahayag ng Pangulo. Very sure siya, very confident siya yung una niyang post. Ngayon, halos mas malabo pa itong pahayag niyang ito. We will surely bring home Saldico. Mananagot siya sa taong bayan. May legal na proseso. Ito na. Si
Attorney Trixie Angeles, nung tinanong siya, what's your take? Mapapauwi ba? Sabi niya, hindi. Hindi. Si Attorney Regal Oleva, sabi rin niya, malabo. Malabo siyang mapawi. Dahil maraming, kung totoo talagang, kung totoo talagang na-aresto na si Saldico, ang dami niyang opsyon eh. Pwede niyang sabihin na deport me to Portugal. Kasi sinasabi may Portuguese passport or citizenship siya. Pwede rin siyang, sabi ng mga eksperto, pwede rin siyang mag-apply ng asylum. Basta may pera ka, mapagalaw mo yung, kasi dyan sa European Union yan, very strict sila sa kung ano ang legal. Hindi mo sila nadadala pakiusap ang mayan. Kung anong batas-batas, walang bend the law dyan sa mga bansa na yan. Kaya mahihirapan sila. Sa tingin ko lang I agree with Attorney Trixie Angeles na hindi nila mapapauwi. Hanggang 2020 yan hindi makakauwi, sabi ni Attorney Trixie Angeles. So, ayaw magbigay ng informasyon ang Czech authorities sa Philippine media. Kasi may napanood akong balita ng GMA News. Meron ng GMA reporter nandun sa Prague ba yan? Czech Republic. Humihingi ng impormasyon, wala silang ibibigay. No comment, ganun lang. So anong ibig sabihin nun? It's either wala si Saldico sa kanila or nandun kailang may mga sinusunod nilang legal proseso kaya ngayon malabo. Kaya malabo rin yung update ng Pangulong Marcos na it will take time, sabi niya. Basa lang ko sa ilang mga comments. The correspondent live from Prague. Nag-announcer on News Carter. Ay, nako. So wala nang naniniwala dito sa Pangulo, mga pahayag niyang ganyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Natagaan og yero. Kay sukad-sukad, diba, na ipakatawang sa ako, akan nakapasalamat kami ko. Noon ka ikaw, tas ang ko kinabuhi. Abot na mo sa imong mga maayon. So, mao na ni ang itsura sa balay ni nanay, mao na ni ang kadagkuon sa buslot. So mga dagko na gid kaayo. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig gani ang imong balay? 35 na, sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. O sige nanay Hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila kinabuhi kay. Ano ako
Karon human na gid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. Ayaw nga napulihan na sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Oo nga nakaatop na ka nanay. Tup na gayud na patsada na gayud busa. Nanghinaot kami nga maayo tagaan kamo. Maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.